Marian's POV. Dumagungdong ang dibdib niya sa malakas na tunog mula sa kabilang linya, lalo naman sa pagkaputol ng linya. Sir Harry! Muling tawag niya sa atensyon nito ngunit wala na ang call nito. Hindi niya maintindihan ang kaba sa dibdib niya at matagal pang napatitig sa cellphone. Muli niyang tinawagan ngunit off na yata ang cellphone nito. Mama, matagal pa si Daddy? Nagugutom na ako. Baling sa kanya ni Ophel. Parating na yun baby. Giniya niya ang anak sa mesa at binigyan ng tinapay. Si Ken ay nakatitig sa kanya. I have a bad feeling mama. Hindi mapigil ang sambit ng anak. Sure po kayo na pupunta si Daddy? Nangungusap ang mga mata ng anak niyang tumitig sa kanya. Hindi siya makasagot, maging siya ay bumibigat na ang pakiramdam. Lalo naman noong isang oras na ay wala pa rin si Sir Harry. Napatayo siya noong humahangos na lumapit sa kanya ang tauhan ng asawa. Ma'am, si Sir Harry po. Hinihingal na sambit nito, dumoble ang kaba niya. On the way na siya, hindi ba? Naghihintay ang mga bata. Hindi na po siya makakarating ma'am. I'm sorry po. Tumawag po ang pulis. Na-aksidente po si Sir Harry. Durog ang sasakyan at sinugod sa ospital ng duguan. Naistatwa siya sa narinig at nanghina ang mga tuhod niya. Sumikip ang dibdib niya. Kasunod niyang narinig ay malakas na palahaw ng kambal. Daddy ko! Daddy ko! Malakas pang sigaw ni Ophel. Bumagsak ang mga luha niya. Ayaw niya maniwala ngunit nanlumo noong dalhin sila sa ospital. Iyak ng iyak ang kambal at nakakapit sa kanya kahit siya mismo ay nanghihina. Mama, si Daddy? Mag-wake up siya? Mabubuhay siya, hindi ba mama? Humihikbing iyak ni Ophel. Mahigpit niyang niyakap ang kambal habang nakaupo sa labas ng emergency room. Nananakit ang lalamunan niya sa tahimik na pag-iyak. Parang dinurog din ang puso niya nung ipakita sa kanya ng pulis ang nangyari sa sasakyan ng asawa niya. Pumaloob at napitpit ang sasakyan sa malaking truck. Himala na lang po kung mabubuhay si Sir. Base sa investigasyon, nawalan siya ng preno at hindi mailiko ang sasakyan, Mrs. Huwag po kayong mag-alala at hinahanap na ang driver ng truck. Kumuyom ang kamao niya. Bakit? Nakatakas? Imposible ang sinasabi niyong nawalan ng preno. Maalaga sa sasakyan ng asawa ko. Natameme ang pulis. Mag-iimbestiga po kami ulit kung may foul play. Gusto niyang sumigaw sa galit sa nangyari kay Sir Harry. Nanginginig ang mga kalamnan niya sa pinaghalong galit at takot. Nataranta pa siya noong lumabas ang doktor. Nakaligtas siya, oo. Pero kailangan niya magstay sa intensive care unit. He's in coma and I don't think if he can walk again. Malungkot ni imporma ng doktor na muling dumurog sa puso niya. Nanlumo siya at muli nabagsakan ng mga luha niya. Nagsisisi tuloy siyang pumayag pa na matuloy ang bakasyon nila. Sobrang bigat sa pakiramdam niya nung ilipat sa ICU si Sir Harry. Kita niyang tahimik na umiiyak ang kambal habang nakatitig sa bintana ng ICU. Mama, kawawa si Daddy. Nabasag ang boses ni Ophel. He's strong, Ophel. Makakaligtas si Daddy. Pagpapakatatag ni Ken, gusto niya ring magtiwalang makakaligtas ito. Ngunit isang linggo lumipas ay walang improvement sa sitwasyon nito. Hindi pa rin ito nagigising at puno pa rin ng aparatos ang katawan. Hindi na niya alam ang gagawin at maging siya ay nanghihina. Hindi naman siya pwedeng mawala ng pag-asa at may mga anak siyang nangangailangan din ng atensyon niya. Ma'am, marami na po ang napending sa trabaho ni Sir Harry. Wala naman pong ibang maghahandal noon. Pinagtutulungan na namin ni Emil kaya lang kailangan ng presensya niya. Maingat na paliwanag ni Miss Mara nung magkita sila sa coffee shop malapit sa ospital. Nasa po niya ang noo sa sakit ng ulo at isipin. Magdamag siya nagbabantay kay Sir Harry. Ang kambal ay minsan na lang niyang pinapupunta sa ospital. Hindi naman niya kaya lahat tapos eto, pati ang kumpanya nito ay kailangan din ng atensyon. Ma'am, kayo na muna kaya ang umusikaso sa mga dapat asikasuhin ni Sir Harry. Pumikit siya ng mariin. Hindi ko siya pwedeng iwan sa ospital, Miss Mara. Hahanapin niya ako kapag nagising siya. Gustong-gusto ko na siyang magising. Pakiramdam ko. Anumang oras kukunin siya sa amin kapag lumilipas ang araw at hindi siya nagigising. Mahinang sabit niya kasabay ng patak ng luha niya sa mesa. Mabilis na lumapit sa tabi niya si Miss Mara. Hinagot ang mga braso niya kaya't mahina na siyang humagulhol. Sobrang bigat ng damdamin niya. Ilang araw siyang nagpapanggap na malakas ngunit tingin niya, pati isip niya ay pasuko na. Ang Alpha Omega, hinihingi na rin ang presensya niya ma'am. Hindi ba sila makakapaghintay?
Alam naman nilang nasa bingit pa ng kamatayan ng asawa ko. Bahagyang lumakas ang boses niya. Ngunit nahiya. I'm sorry, Miss Mara. Sobrang sama lang talaga ng pakiramdam ko. Pag-iisipan ko mga sinabi mo. Agad siyang tumayo, ngunit muling napapikit sa pag-ikot ng paningin niya. Bigla siyang nahilo at napakapit kay Miss Mara. Ma'am, namumutla ka. Tarantang sambit nito. Ngunit naglaho na ang boses nito matapos niyang lamunin ng dilim. Sunod na gising niya ay nasa ospital na rin siya. Napabalikos pa siya ng upo habang mangiyak-ngiyak sa gilid niya si Miss Mara. Naroon na rin si Emil. Sana talaga magising na si Sir Harry. Naiyak na sambit ni Miss Mara. Huminga siya ng malalim. Paano ako napunta dito? Sorry, naistorbo ko pa kayo. Okay na ako. Babalik na ako kay Harry. Ma'am, magpahinga ka na muna. Kailangan mo rin ng pahinga at kumain para sa baby. Pigil ni Miss Mara, namilog ang mga mata niya dito. Anong baby? Agad nitong ngumiti. Nakashoot po yata si Sir Harry ulit. Humagikik pa ito nang maging si Emil ay mahinang natawa. Napalunok siya at napahawak sa impis niyang tiyan. Nag-init ang puso niya. Sayang at nakaratay pa si Sir Harry dahil sigurado siya. Kung gising ito, matutuwa ito. Umahon ang pag-asa niya. Nagpiti pa siya para makumpirma kahit na sinabi naman ng doktor na buntis nga siya. Nilagay niya pa sa gift box ang pregnancy test kit. Regalo niya yon kay Sir Harry kapag gumising to. Parang nawala tuloy ang pagod niya. Gumaan ang pakaramdam para sa batang nasa sinapupunan niya. Wake up, Sir Harry. May naghihintay sa iyong maliit na sorpresa. Pagkausap siya dito noong, payagan siyang pumasok sa ICU. Siya nang nag-sponge bath dito. Gusto niya itong kinakausap upang magising ito pero hindi pa niya sinasabing buntis siya. Kahit nakagwantes ay marahan niyang hinahawakan ng malaking palad nito at nilapat sa kanyang tiyan. Nandyan yung surprise mo. Naghihintay na magising ka. Hindi ko nga lang sigurado kung quintuplets. Huwag naman, may hirapan akong manganak. Nakangiti niyang kwento kahit panangilid ang mga luha niya. Wala pa ngang 1 taon silang nagsasama ay nangyari na ito. Lagi nitong inuuna ang kaligtasan nilang mag-iina na nakalimutan na nito ang sarili. Pinatong niya ang palad sa itaas ng palad nitong nasa tiyan niya. Hindi siya mawawala ng pag-asa hanggat mainit ang kamay nito. Gising ka na po, on the way na si Chloe at Mig. Pumiyok ang boses niya sa dulot hindi napigilan ng pagluha. Tahimik siyang umiyak. Hindi pala niya kayang magpanggap na malakas siya. Kailangan niya ito lalo na kung dadagdagang mga anak nila. Nilapat niya sa pisngi niyang kamay nito tinalikan kahit na may suot pa siyang face mask. Sinandal niya doon ang pisngi at tumitig sa asawa, ngunit natigilan noong maramdaman ng paggalaw ng daliri nito. Umawang ang mga labi niya at napatitig sa kamay nito. Nahigit niyang hininga nung muling kumibot ang daliri nito. Sir Harry, tarantat gulat niyang bigkas habang pinakatitigan ang mga mata nito. Hinihintay na magmulat to ng mga mata at tawagin siyang Kitty. Pigil niyang paghinga habang naghihintay na magmulat to. Ang dami niyang gustong sabihin dito. Matutuwa pang kambal kapag gumising na to. Ngunit bumagsak ang mga balikat niya noong nikorap ay walang nangyari. Nanlumo siya muli. Sinabi niya kagad sa doktor ang nangyari. Small progress is still a progress, Marian. Naigalaw na niyang daliri niya. In no time, I'm sure you will wake up, iha. Humugot siya ng malalim na hininga. Pangahawakan niya yon. May tiwala siya sa lakas ni Sir Harry. Really, Mama? Malapit nang gumising si Daddy? Excited na sigaw ni Ophel nung magkwento siya pagka-uwi sa bahay upang maasikaso naman ang mga to. Pwede po namin siyang i-visit, Mama? Namimiss ko na po si Daddy. Dagdag pa ni Ken. Niyakap niya mga ito. Sinadya niya talagang umuwi upang makuha ang mga to at dalhin sa ospital. Kung pwede lang din silang ipasok sa ICU upang mas makalapit kay Sir Harry ay baka ginawa na niya. Of course, babies, I'm sure. Miss na rin kayo ng daddy niyo. Mahal na mahal kayo nun. Gusto ko nang gumaling si Daddy. Hindi na ako mag-iinarte, Mama. Gusto ko na siyang mayakap. Naiyak pang sambit ni Ophel kaya't mas niyakap niya ang mga anak at hinalikan sa noo. Gigising ng daddy niya at mahigpit kayong yayakapin. Pampalubag loob niya sa mga to. Kinabukasan ay excited ang mga ito. Pinagluto pa niya at halos nagmadali sa pagkain. Slow down, Ophel. Naghihintay naman doon ng daddy niyo. Bumagal sa panguya ng pancake si Ophel. Lumunok bago ngumiti. Baka kasi gising na si Daddy, Mama. Dapat nandun tayo para happy siya. Hindi ba, Ken? Nakangiting baling pa nito sa kakambal. Ngumiti siya at nilingon din si Ken.
Ngunit naburang ngiti niya nang makitang namumutlang anak niya at nasusuka. Ken, tarantang lumapit siya dito. Nanlalamig ito at halos tumirik ang mga mata kaya't dumagungdong ang dibdib niya. Kennedy! Muling gising niya sa anak ngunit ayaw pa rin kaya't binuhat na niya upang madala sa ospital. Sobrang kalabog ng puso niya. Natatakot sa nangyayari sa anak niya. Mama, nahihilo po ako. Nanghinang sambit din ni Ophel. Kaya't lalo siyang nataranta. Hindi niya alam kung paano pabubuhatin ang mga anak. Mabuti na lang at tinulungan siya ng isang nani ng kambal at alertong mga bantay nila sa bahay at driver. Naiiyak siya at nanlalamig. Pilit niya rin ginigising si Ken sa sakyan habang si Ophel na mamawis ng malamig at nasusuka. Mama, sakit-sakit tiyan ko! Naiyak na sumbong ng mga anak. Maging siya'y napaluhan na rin at napadasal na umabot sila sa ospital at magamot ang mga anak niya. Baka po may nakain na masama, ma'am. Konklusyon ni Nani Melissa. Paano po mangyayari yun? Ako nagluto. Lahat ng ginamit ko malinis at hindi pa expired. Madaling sagot niya na ikinatahimik nito. Hindi niya ipapahamak ang mga anak niya pagdating sa pagkain. Sa tagal niyang inaalagaan ng mga ito ay never na pinakain niya ng panis ang mga ito kaya't imposibleng food poison. Pero nanlumos siya nung sabihin ng doktor na food poison nga ang nangyari sa mga anak niya. Nanlumbot siya. Kailangan pang i-confine ng kambal. Pinagsama na lang niya sa isang kwarto upang mabantayan niyang pareho. I'm okay, Mama. Mahinang bigkas ni Ophel. Gising na ito pero si Ken hindi pa rin. Hanggang ngayon hindi niya maisip na food poison ng mga anak niya dahil sa luto niya. I'm sorry, baby. Mag-iingat na si Mama sa susunod. Hinalikan niya sa pisngi si Ophel. Napilit ngumiti sa kanya. Namumutla pa rin ito at nanghihina. Para na naman tuloy siyang nawala ng lakas. Sobra-sobra naman at nangyari pa to. Puyat na puyat siya sa kambal at hindi maiwan. Pinasuyo na nga lang niya kay Miss Mara si Sir Harry. Mula sa pag-aayos ng buhok ni Ophel ay napalingon siya nung bumukas ang pinto. Agad siyang naalerto nung makitang si Miss Carrillion. Kasunod si Melissa na nakayuko. Sorry ma'am, nasabi ko kay Miss Caril. Hinging paumanhin pa ni Melissa. Napanganga siya. Kilala nito si Caril? Kumuyam ang kamao niya nang mataring na lumapit si Miss Caril. Sigurado na siyang sinadyang pag-food poison sa mga anak niya. Ano pong ginagawa mo dito, Miss Caril? Hindi ka po invited. Matari ka na ngayon, Marian. Bakit? Hinihintay mo bang mamatay si Harry at mapunta sa iyong mga kayamanan niya? Well, I'm sorry to say, huling araw mo na itong makikita ang mga anak mo. Nangunot ang noon niya dito. Anong sinasabi mo, Miss Caril? Nababaliw ka na ba? No, I'm not. Pero ikaw baliw ka na. Ngumisi pa ito sa kanya. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito ngunit nagulat nung may pumasok na mga nakaputing lalaki. Mama! Takot na sambit ni Ophel at yumakap sa tiyan niya. Get her! She's crazy! Nilason yung mga sariling anak niya. Bigas pa ni Miss Caril na nagpausbong sa galit niya lalo. Noong lumapit ang mga lalaki sa kanya. Sandali! Hindi ako baliw! Hindi ko magagawa sa mga anak ko yon. Bitawan niyo ako! Pumiglas siya nung parehong kunin ang mga kamay niya. Nilayo sa kanya si Ophel na umiiyak na, maging si Ken na nakagising ay umiiyak na rin. Mama! Mama ko! Sabay na sigaw at iyak ni Ophel at ni Ken. Tumulo ang luha niya sa panlulumo at galit. Walang hiya ka, Caril! Hindi ako baliw! Hindi ko magagawa sa mga anak ko yon. Mahal ko sila! Laban niya dito kahit pa hinihila na siya palabas sa ospital. Bukod sa mga empleyado ng mental hospital ay meron ding mga empleyado ng gobyerno doon. Opo, nakita ko. Nilagyan niya ng expired na gatas ang pancake. Ilang araw ko na pong napapansin na tuliro si Ma'am Marian. Si Melissa yung nakausap ng mga empleyado ng gobyerno. Galit niya itong tiningnan. Melissa, ano bang sinasabi mo? Sinungaling. Kakawi ko pa lang at hindi ko gagawin sa mga anak ko yon. Tingnan niyo yung CCTV kung gusto niyo. Miss, sira ang CCTV camera sa bahay niyo. Makukumpirma ng espesyalista kung may sakit ka sa pag-iisip. Sa ngayon iba na munang magbabantay sa mga anak mo. I'm their guardian. Don't worry, may dalawa pang katulong na magbabantay sa mga anak ni Harry. Singit ni Caril. Kahit naiiyak, ay sobrang talim ng titig niya dito. Gusto niya itong kalbuhin sa malaking kasinungalingan nito. Nahampas niya ang mga palad noong dumating sila sa opisina ng mental hospital at ipakiusap siya sa espesyalista. Hindi nga ako baliw. Matino akong tao. Galit niyang sigaw sa mga to. Napailing ang espesyalista habang nangingisi si Caril. She has a mental illness. She's not capable of taking care of her children. Deklara ng doktor na tumingin sa kanya na alam niyang binayaran malamang ni Caril. Magsi-second opinion ako. Mali ang sinasabi niyo. Hindi po ko baliw.
Huwag niyo naman kunin sa akin ng mga anak ko. Ngunit walang gustong makinig sa kanya. Kumakalabog ang dibdib niya at sobrang natakot noong makitang palapit na ang mga lalaki nakaputi sa kanya at susuotan yata siya ng damit pang mental. Sa kaba at galit niya ay nakuha niya ang ballpen at tinuto kay Miss Karil. Sabihin mo sa kanilang totoo, Miss Karil. Huwag kang sinungaling. Hindi ako nababaliw. Sabihin mo! Pilit niya dito at mas tinutok ang dulo ng ballpen sa leeg nito ni kinalaki ng mga mata nito. Oh my gosh! Look! She's really crazy! Gusto niya ako patayin! Help please! Ikulong niya siya! Nababaliw nga siya! Paiyak na sigaw pa nito na alam niyang peke. Nagpanik siya noong agawin sa kanya ang ballpen at maalertong mga naroon. Parehong mahigpit na hinawakan ng mga braso niya. Get her please! Gamutin niyo siya dito! Kawawang mga bata kung hahayaan siya mag-alaga. She's not in her right mind. Patuloy na dakdak nito. Karil, pagbabayaran mo to, huwag mong sasaktan ng mga anak ko. Halos mapatid ang litid niya sa malakas na sigaw. Kahit pa pinagsusuotan na siya ng damit na puti, na balot maging ang mga kamay niya. Hinila rin siya papasok sa isang kwartong puti. Nanginginig siya sa galit sa ginawa ni Miss Karil. Hindi niya ito mapapatawad. At kapag nakaalis siya sa pesting mental hospital na yon, ay gagantihan niya to. Kahit galit ay kusang tumulong luha niya. Nag-aalala siya para sa mga anak niya. Sigurado siya, umiiyak ng dalawa at baka kung ano pa ang ginawa sa kanila ni Karil. Miss, baka pwedeng makitawag. Tatawagan ko lang si Miss Mara. Pakiusap niya sa nurse. Ha? Bawal mag-cellphone ng mga pasyente dito. Saka sino ba yung Mara? Kalaro mo ba? Sinundan pa nito ng tawa ang sinabi. Nainis siya sa tanong nito. Walang naniniwala sa kanyang hindi siya baliw. Matulog ka na lang dyan at uminom ng gamot kaysa kung ano-anong sinasabi mo. Magpahinga ka at baka sakaling mahimasmasan ka. May katarayang dagdag pa nito. Akmang aalis na ito sa kwarto niya, ngunit pinigilan niya sa braso. Kailangan niya itong mapilit na tulungan siya. Miss, please, kailangan ako ng mga anak ko. Isa pa, hindi pwede sa akin yung gamot na yan. Matino ako't buntis ako. Natigil siya nang humalakak ito ng tuluyan. Diyos ko, araw-araw na lang ganitong naririnig ko sa mga pasyente ko. Kung hindi buntis ay may asawang CEO, na anak ka ng bilyonaryo o kaya may kontrabida sa buhay. Huwag mo sabihin bilyonaryo ang asawa ka rin. Oo, mayaman ang asawa ko. Nakakoma siya ngayon at nasa ospital din ang kambal kong anak. Kailangan ko umuwit, kailangan nila ako. Muli siyang natigilan sa malakas nitong pagtawa. Maluha-luha pa ito habang siya'y nagtatagis ng mga ngipin sa inis dito. Superhero ka ba ha? Babad ka rin siguro sa teleserye nung matino ka pa. Miss, walang ganyan sa totoong buhay. Ang mayaman para lang sa mayaman at ang mahirap ay para lang sa mahirap. Itatak mo yan sa kokote mo at nang tumino ka. Dinuro pa nito ang noo niya kaya hindi niya natiis at nahilang buhok nito. Aray ko! Bitawan mo kung baliw ka! Pilit pa nitong inaalis ang mga kamay niya sa buhok nito. Ngunit talagang naiinis siya dito kaya't mas sinihila niya ang buhok nito. Inaabot nitong buhok niya ngunit hindi manalo sa kanya. Ilang beses ko nang sinabi na hindi ako baliw. Makinig naman kahit kapag totoong nabaliw ako, kakagatin ko kayong lahat. Galit niyang banta sa sobrang frustrated at stress na nararamdaman niya. Narinig niya ang mga yabag na papalapit sa kwarto niya. Sigaw ng sigaw ang sinabunutan niya. Nagulat na lang siya nung hilahin siya paalis dito. Hinihingal pa siyang humarap habang ito'y umiiyak at gulo-gulo ang buhok. Palabasin niyo na ako dito dahil hindi ako baliw. Matino ako. Marian Castro ang pangalan ko. May kambal na anak. At asawa ni Harry Roosevelt. Mayamang tao sa bansa. Pilit niya sa mga ito't pumalag sa hawak nila. Agresibo siya. Nananakit, nakakatakot, dapat kinakadena kapag ganyan. Sumbong nito kaya tinaliman niya ng tingin. Anong kadena? Hindi siya hayop. Magsasalita pa sana siya, ngunit naramdaman na niyang karayom sa braso niya. Tumusok yun at pati gamot na tinutusok sa kanya ay naramdaman niya. Anong tinurok mo? Hingal niyang tanong sa lalaking may hawak sa kanya. Pampakalma ma'am, sagot nito ngunit nang hina siya at pakiramdam niya ay umiikot ang paningin niya. Hindi ba delikado yan sa buntis? Sobrang hinang tanong niya. Hindi po ma'am. Lalo na kung imagination mo lang ang pagbubuntis. Mahina pang nagsipagtawanan ang mga ito. Kinuyom niya ang kamao at gusto pang lumaban ngunit para siyang dinuyan at tinangay ng antok. Tingin niya wala na siyang pag-asang makalabas doon. Hindi rin bumisita si Miss Mara sa kanya. Sobrang nag-aalala na siya sa kambal ngunit hindi alam saan kukuha ng balita. Hindi na rin siya nagwala at hindi na sinubukang ipilit ang gusto niya. Natatakot kasi siyang turukan muli ng pampatulog at baka makasama sa baby niya. Wala rin namang gustong maniwala sa kanya.
Naninikip ang dibdib niya sa galit. Imbis na ubusin ang lakas sa pakipag-away sa mga nurse, nag-iipon na lang siya ng lakas upang makaalis doon at mabawi ang mga anak niya. Itatatak niya sa bato, gaganti siya kay Karil. Ibabalik niya ditong ginawa nito sa kanya. Time for your medicine, inumin mo. Inabutan pa siya ng puting gamot ng nurse. Inipit niya lang yun sa mga labi ngunit hindi ininom. Paglabas ng nurse, sinilagay niya sa ilalim ng unan. Nasa 5 piraso na rin yun. Iniipon niya talaga dahil lahat yon ipapainom niya kay Karil. Tingnan niya lang kung hindi ito mabaliw. Siya na yata ang pinakatahimik na pasyente doon. Nakakalabas naman sa garden ngunit walang makausap na matino. Baka pag nagtagal siya, matuluyan siya kakaisip sa mga anak niya pero hindi. Kailangan niya magpakatatag. Pinapanalangin niya rin na sana gising na si Sir Harry upang kahit paano'y maalala ang kambal. Wala kasi siyang tiwala kay Karil. Sigurado siya. Pinapahirapan itong mga anak niya. Tumingala siya sa langit nung kumulimlim at bahagyang kumidlat. Nakikiluksa yata sa kanya ang langit at balak ng mapaulan. Ayaw niyang maniwalang hindi ako baliw. Hindi naman ako nagsisinungaling. Totoo naman ang sinasabi ko. Napalingon siya sa gilid matapos marinig yon. Isang kaidara niya ang nagsalita. Tuwid na tuwid ang mahabang buhok. Hindi bale, kapag dumating ang daddy ko galing Jamaica, makakaalis din ako dito. Akala nila, lumabi pa ito, napalunok siya. Baka katulad niya may matino pa naman sa ospital na yon. Nakapag-asa siya bigla. Talaga ba? Kukunin ka ng daddy mo? Maingat niyang tanong. Yes, mayaman ang daddy ko. Nasa Jamaica siya ngayon. Pagyayabang pa nito. Jamaica? Hindi mo yun alam, miss. Gosh, Jupiter plus America. Sunod na buwan, pupunta kami planetang Mars. Tapos sa Neptune na maraming diamonds. Gusto mong sumama? Yayaman ka rin doon. Magiging milyonarya tayo at luluhod ang mga lalaki sa akin. Humagikik pa ito na tila kinikilig. Nasapon niya ang noo at nailing. Bakit pa nga ba siya umaasa na may matino siyang makakausap? Parang ayaw na lang niyang lumabas at makahalubilo sa kung sino man doon. Minsan nga'y natatakot siya kapag may nag-aaway. Umiiwas siya at ayaw matamaan ang tiyan niya. Sa ngayon, ang baby niya ang priority niya at lakas niya. Yun ang pangahawakan niya at alam niyang makakaalis din sila doon. Miss, wala pa bang bumibisita sa akin? Umaasang tanong niya sa nurse. Minsan kasi nakikita niya iniilang bisita kaya baka nagpunta na pala si Miss Mara nang hindi niya alam. Wala pa, wala ka naman yatang kamag-anak. Yung asawa ko, si Sir Harry Roosevelt, wala pa rin bang balita? Muling pilit niyang tanong. Wala pa nga, ang kulit mo. Saka hindi ko kilala yung asawa mo kung totoo man yan. Matulog ka dyan at uminom ng gamot. Inis pa nitong sinarado ang pinto. Napasandal siya sa pader at tumitig sa puting kisame. Nakagat niya ang ibabang labi upang pigilan ng pag-iyak. Hindi siya pwedeng maging mahina. Hindi siya kumibo nung bumukas ang pinto. Malamang ang nurse na naman yun at pipilitin lang siyang uminom ng gamot. Sir, siya po si Marian Castro. Mabilis siyang napalingon sa pinto nung sabihin ang pangalan niya. Nahigit niya ang hininga at umawang ang mga labi niya matapos matitigan ang lalaki nakatitig na rin sa kanya. May katangkaran at nagsusumigaw ang pagiging mayaman sa Amerikanong suot. Idagdag pa ang kumikinang na mamahaling relo sa palapulsuhan nito. Litaw ang ilang puting buhok ngunit may angking kisig pa rin. Hindi niya ito kilala pero ang mga mata nito'y nangungusap sa kanya. Pangunguli lang nababasa niya sa mga yon. Kukunin ko siya. I will prove to you that she is not crazy. My daughter is not crazy. Madiin itong sambit sa nurse habang siya'y natulala sa sinabi nito. Sino kayang taong dumalaw kay Marian at sinabing ama niya ito? Sa pagdating ng lalaki, eto na ba ang daan para makaalis si Marian sa mental at maharap ang may sala sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.